Ako po si Martin Andana. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Ikinanta sa News 5 ng isa sa mga tauhan ng napatay sa engkwentro sa Quezon ang ugat umano ng bakbaka na ikinamatay ng 13 tao. Ito ay agawan daw sa teritoryo sa Weteng. Ang pinaka-target daw ng operasyon ang napatay na si Victorino Siman na sinasabing wetting operator sa Laguna. Narito po ang eksklusibong report ni Erwin Tulfo. Isang asset ang nagbunyag sa News 5 na umano'y totoong motibo sa nangyaring engkwentro sa Timonan, Quezon noong linggo. Hindi totoong mga gun for hire ang mga napatay. Napulot-dulo talaga niyan yung awayan doon sa teritoryo ng hanap-buhay nilang inigal. Si Berto ay tauhan ng napatay si Victorino Siman, na kilalang umanong wetting operator sa Laguna. Kwento niya, malapit na magkaibigan at magkasosyo pa raw sa isang security agency, sina Siman at Colonel Alfredo Consimino. Ang mataas na opisyal ng PNP, Mimaropa, na namatay sa barilan. Si Colonel Hansel Marantan ng Calabarzon PNP ay may kapatid na sangkot umano sa wetting at buki sa Batangas. Galit daw ang grupo ni Marantan sa grupo ni Siman dahil gusto rin umanong pasukin ni Siman ang operasyon ng wetting sa Batangas na hawak ng kapatid ni Marantan. Si Marantan umano ang namuno sa checkpoint para harangin ang grupo ni Siman. Ugali kasi ni Vic na yung mga area na hindi naman kanya pinapasok niya yan. Magkaibigan naman daw si Siman at ang namatay na environmentalist na si Tirso Lontok. Si Lontok ay pamangkin ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Si Lontok, alam ko dyan, kaibigan ni Vic yan, na isang opisyalis ng DNR, at yan ang tumutulong sa kanya dahil sa tinatayo niyang small-scale mining. Kasama pa po naman yung balita na sinasabi na ito daw po ay mga masamang tao. Ako po ay nagpapabulaan doon sa sabi yan dahil personally, wala po ako nakita sa kanyang masamang record. Ilang residente naman na malapit sa pinangyarihan ng engkwentro ang umamin sa News 5. Umaga pa lang daw noong linggo, bago maganap ang insidente, inabisuan na sila ng mga pulis. Naglagay na nga sila ng checkpoint dyan. Kung kaya yung mga tao na malapit sa pinangyarihan ay pinapasok na nila ng bahay. Nakita rin nila na ang ilang nagpapatupad ng checkpoint ay hindi naka-uniforme. Erwin Tulfo, News 5. Iginiit naman ng pamilya ni Victorino Siman na hindi siya sangkot sa wetting kagaya ng ibinunyag ng asset. Ayon sa kamag-anak nito na tumangging ibigay ang kanyang pangalan, mabuting tao raw si Siman. Si Siman ay sinasabing operator ng wetting sa Laguna na gusto raw pasukin ang wetting sa Batangas. Kasama siya sa mga napatay sa engkwentro sa Quezon. Kahit ipagtanong nyo o kahit sa police station kayo magpunta, wala kayong mababalitaan na may record siyang masama. Matulungin siya. Kaya mga paratang sa kanya, talagang walang katotohanan yun. Itinanggi rin ng namuno sa checkpoint na si Superintendent Hansel Marantan na may kinalaman ng kanyang pamilya sa weteng. Ang pamilya naman ng mga napatay sa engkwentro, pinalagaan ang pagkakasangkot ng kanilang mga kanak sa sindikato. Hindi po kasama sa emosyonal na humarap sa media ang pamilya ni Staff Sergeant Armando Liscano ng Philippine Air Force, isa sa 13 napatay sa engkwentro sa Timonan, Quezon. Gate nila, hindi sangkot sa mga iligal na gawain ng kanilang padre de pamilya. Security lang po yung trabaho niya doon, pero hindi po siya member na sa kanila. Mahigit 2 dekada ng intelligence operative si Liscano. Kararating din lang daw niya nitong Agosto mula Liberia, kung saan nagsilbi siyang UN peacekeeper. Kaya imposible raw na masangkot sa gun for hire o operasyon ng wetting si Liscano. Kilala po namin mabait na tao yun. Wala po yung hinangad, kundi yung makabuti. Makabuti sa amin, sa pamilya. Plano na ngayon magsampa ng kaso ng pamilya Liscano. Gaya naman ng mga Liscano, iginiit ng pamilya ni Conrado Dicillo na nadamay lang ito sa engkwentro. Pinagmaneho lang daw ni Dicillo ang isa pang napatay na si Victor Siman. Sila naman po yung membro ng gang for hire. Kita nyo naman, di sana maginhawa sana ang mga pamangkin ko. Sa totoo lang po, nang dumating kami dito, wala silang pagkain. Tuloy naman daw ang investigasyon ng PNP. Hindi raw lusot dito kahit pa ang namuno sa checkpoint na si Superintendent Hansel Marantan. Nakakwestiyon na rin si Marantan noong 2005 matapos makakuna ng isang TV station ang kanilang grupo na malapitang binabaril ang mga hinihilalang miyembro ng carjacking group sa Pasig. 3 ang namatay dito.
kasama rin si Marantang sa engkwentro sa Parañaque noong 2008. 10 hinihilalang magnanakaw at 5 sibilyan ang napatay sa operasyon. I will check. Ang alam ko nga, tulad ng sabi mo, na na-file na sila ng kaso. Sa level naman ng regional director natin sa Region 4A, it is within his authority, no? Kung andun yung pangangailangan na i-relieve si Marantan. Hinihintay na lang ng mga pulis na gumaling si Marantang para makuna ng kanyang panig sa nangyaring engkwentro. Nasugatan si Marantang pero natanggal na mga balang tumama sa kanyang katawan. Ganon pa man, nauna na niyang tinanggi na may kapatid siyang sangkot umano sa wedding sa Batangas. Wedding kasi ang sinasabing punot dulo ng engkwentro sa Quezon. Meron siyang kapatid na involved doon. Immediately he denied it. Romel Lopez, News 5. Libo-libo na pumila para sa palik sa imahe na itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Ang ilang mga deboto doon na magpapalipas ng gabi para sa prosesyon bukas. Makibalita po tayo mula kay Maricel Halili. Maricel? Martin Cherry, kasalukuyan niyang isinasagawa ang isang programa dito sa Quirino Grandstand para nga sa overnight vigil. At kanina, nagsagawa pa ng presentasyon ng ilang mga kabataan. Pero habang lalong lumalalim ang gabi, lalo ring dumadami ang mga deboto na nagpupunta dito sa Quirino Grandstand. Pero kahit naggaano kahirap ang nararanasan nila sa pila, hindi nila ito alintana. Mahalikan lamang ang buong Nazareno. Alas 2 pa lang ng hapon nang pumila si Aling Josie para sa pahalik sa itim na Nazareno. Pero sa dami ng tao, alas 7 na ng gabi o higit 5 oras ang inabot bago siya nakapagpahid ng panyo sa Nazareno. Mahirap po, sakripisyo talaga. Kaya lang, okay lang. At least, ano mo yan parang deboto mo, di ba? Si Marivic naman, sa Manila Hotel na inabutan ang dulo ng pila para sa pahalik. Halos 1 kilometro ang layo niyan mula sa Quirino Grandstand kung saan naroon ang puon. Hindi naman yung pila, okay lang, mabilis. Kaso ang ano namin, yun nga, mainit. Tapos, talagang sakripisyo. Makahalika lang. Kaysa naman bukas kasi may bata pa ako. Bukod sa siksikan, kalaban din ng mga deboto ang pabago-bagong panahon. Minsan mainit, minsan aambon. Kaya ang mga senior citizen at may mga kapansanan, binigyan na ng special lane para di na mahirapan. May mga tauhan din na umaalalay sa kanila. Hindi mahirap Kumbaga parang andyan na yung ano mo lagi yung parata mo sa kanya lagi. Ang iba naman, kanya-kanya ng latag ng tent. Ang debotong ito, tanghali pa lang ay pumuesto na at may bitbit pang pagkain. 2 araw pa po kami naghahanda na napapunta po dito. Nagbaon din po kami ng mga gamot, pagkain. Para po kaming hindi na po kami lalabas na kakain. Overnight to. Hanggang bukas after the mass kami uwi. Kasi nang pangako ko sa kanya Nagkaroon din ng parada ng banda habang isinasagawa ang pahalik kanina. Nag-alay din ng misa para sa pista ng buong Nazareno. Sa buong taon bilang kong mga Pilipinong Martin Cherry, makikita nga natin dito sa grounds ng Quirino Grandstand na kanya-kanya ng tayo ng mga tent ang mga deboto. Pero ang isa sa mga hamon nila dito ay ang mayat-mayang pag-ambon. Sa kasalukuyan nga, umaambon na naman dito kaya kanya-kanya ng labas ng mga payong ang mga deboto. Pero ang sinasabi nga nila, wala daw aatras, mananatili sila sa kanilang pwesto dahil desidido talaga sila na makasama sa prosesyon bukas ng umaga. Ang isa pang issue dito, Cherry, Martin, and dagdag pa rin ang dagdag yung mga deboto na dumadating dito sa Quirino Grandstand. Katunayan, napakahaba pa rin ang pila na nag-aabang dito para nga makahalik doon sa Poong Nazareno. Katunayan, itong nakikita natin na pila dito sa may Quirino Grandstand, ito pa lamang yan. Pero ang balita natin umabot na hanggang doon sa may Manila Hotel ang haba ng pila. Kanina nga ay single line lamang yung pila na ngayon, pero ngayon hindi lang doble na triple pa at parang nag-times 4 pa nga yung kapal ng mga tao at inaasahan na magdamagan darating ang mga deboto dito para makahalik sa Poong Nazareno. Ang overnight vigil ay tatagal hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Magsasagawa ng misa pagkatapos niyan at alas 7 ng umaga ay sisimula na ang prosesyon at paghahatid ng imahe ng Poong Nazareno papunta ng simbahan ng Quiapo. Martin, Cherry? Maraming salamat, Maricel Halili, nagulat ng live mula sa Quirino Grandstand.
Balita naman tayo mula sa internet. Muli pong umatake ang Anonymous Philippines bago ang oral arguments ng Supreme Court sa cybercrime law sa Enero 15. Ang nilak nila kaninang madaling araw ang website ni Senador Tito Soto. Hindi daw sila titigil hanggat hindi nirepaso ang panukala. Si Soto ay tinutulong nagpasok ng probisyon ng online libel sa batas na yan. Pwede rin po mag-happy hour sinabantay. Nakaimbento ang isang negosyante sa Oregon ng pangtoma ng mga aso. Puro organic ang sangkap ng inumin na yan at walang alkohol na pwedeng makasama daw sa kanila. Nagkakahalaga ng $36 o mahigit 1,500 pesos ang kada 6-pack niya. Alam niyo rin bang nakadepende ang lasa ng inuming tsokolate sa kulay ng inyong tasa? Base sa pag-aaral ng University of Oxford, sumasarap daw ang hot chocolate na iniinom mula sa orange na tasa. Mas umaangat daw kasi ang lasa at amoy nito. Agaw eksena naman isang kangaroo na naligaw sa isang Australian airport. Stress daw ang hayop dahil dinidilaan nito ang kanyang mga braso. Pinatulog na lang ang kangaroo para po mahuli. Patok din sa internet ang bagong video ni YouTube star Mikey Bustos na parody po ng Gangnam Style. Imbis sa salitang Korean, laman ng lyrics ang kakaibang katangian ng mga Pinoy at nandyan po si Amalayer. Everywhere and tattoo the hair. A baby dog still inside the eggshell. It is good, yeah. It's called balut, yeah. I eat my ulam, rice and sausawan with my head, yeah. I close open, yeah. You have to God parents eye. Mas maganda yun. Mas maganda kaysa sa original Gangnam. Kapalit na si Michael D. Susunod, dami ng bala na tumama sa mga sakyan na patay sa engkwentro sa Quezon, kinwestiyon ng Commission on Human Rights. May-ari ng baril na pinagmula ng balang nakapatay kay Stephanie Nicole Ella, tukoy na raw ng NBI. Pamilya ng biktima may banta raw sa buhay. At speaker na gawa sa Kawayan, patok sa Cebu. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pilipinas.